Hello kakabsat! For today's video, get ready with me. So before anything else, kasi may mga nagtatanong sa akin, bakit daw wala na akong video, bakit daw, anong nangyari, ganun basta, madaming bakit. So here's the answer, charot. Ginawa ko tong video na to 1 week after kong nakunan. Oo, nakunan po ako. Kaya kung mapapansin nyo, yung kamay ko may pasa pa rin kasi dahil nga kagagaling ko pa lang ng ospital at yung leeg ko kaya maitim-itim pa dahil nga kakapanganak ko pa lang. 1 week pa lang yan. Kaya ayun, sa mga nagtatanong po, wala akong mga videos na upload few months ago kasi yun nga buntis ako at dahil wala ako sa mood magganyan, mag-edit ganun. At ayun po ang dahilan kaya wala po akong mga upload. So ayun po, January 27 last month, Friday po yun, nangyari yung aming hindi inaasahan na mag-asawa, yung pinakamadilim na part ng buhay namin. Nung time na yun, tumigil yung mundo ko. Hindi ko inaasahang mangyari sa akin yun. First time kong maramdaman at maranasan yung ganong feeling sa buhay ko. Dati lagi kong sinasabi sa mga kaibigan ko, sa mga tao, ang hirap mawalan ng isang ina. Pero ngayon naranasan ko, mas mahirap din pala mawalan ng isang anak. Siguro yung iba hindi makarelate. Totoo pala yung depression. Lagi akong umiiyak. Wala akong ganang kumain, wala akong gana sa lahat. Tapos pag kinakausap ako ng asawa ko, wala akong naririnig, hindi ko maintindihan yung mga sinasabi niya. Tapos hindi ko maasikaso yung sarili ko, hindi ko maasikaso yung asawa ko. Parang feeling ko, napaka-useless ko. Pero thank you Lord, kasi ngayon, okay naman na ako. Doon sa nangyari sa akin, ang dami kong mga realization sa buhay. Kaya grabe, saludo po ako sa lahat ng mga nanay. Kasi hindi basta-basta ang pagbubuntis, ang panganganak. Kaya sa may mga asawang lalaki dyan, mahalin at pahalagahan ang iyong mga misis. Kasi hindi basta-basta yung kanilang mga pinagdadaanan. Kailangan nila kayo, yung presensya nyo, yung suporta nyo. So, ganun nga po, dahil dun sa nangyari sa amin, may mas magandang plan siguro si Lord sa amin. Kasi siguro hindi pa ito yung time namin, yung para sa amin. Lahat naman tayo may problema. May kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay. Kaso nga lang, in different ways. Kaya hindi pwedeng magstay tayo dun sa problema na yon. We need to keep moving on, ganon. Kasi hindi lang naman iisa yung araw eh. Kasi yung time na yon, siguro it's time for sadness. And then, the next day, time for success naman. Kaya sa may mga problema dyan, kagaya ko, iba-ibang problema man tayo, namnamin natin yung araw na yun, kung saan may problema tayo. Kung ano yung mga nararamdaman natin sa araw na yun, yung mga hinaharap natin sa araw na yun. Kasi hindi natin alam, baka sa susunod na araw, joy, happiness, success, lahat, yung hindi natin maipaliwanag ang nararamdaman natin, baka yun naman ang mararamdaman natin. Basta kailangan lang natin magtiwala sa Poong May Kapal. God is in control. Alam niya ang mga nangyayari sa atin. Kaya nga, lahat may rason eh. Hindi man natin alam ngayon, pero malalaman natin later on. Kaya kung ikaw may problema at naguguluhan ngayon, magdasal at magbasa ng words of God. I swear, sobrang laking tulong. So ayun, di ko man nasabi ang lahat, pero at least nailabas ko yung aking nararamdaman. Thank you guys sa pakikinig and for watching. Bye!